Kong Brother Eddie, Kong, kuya yan. Sino mga kasama natin dito? Galing saan? Oh, mga tiga Rizal, nasaan? Nasaan ang mga tiga Rizal? Rizal! Meron din tayong mga tiga Bulacan! Bulacan! Yun! Meron din tayong tiga Laguna! Nasaan ang mga Laguna? At meron din tayong tiga Batangas! Batangas! Ayun po. Sige po. Oh, meron pa isa! May nakalimutan tayo! Oo nga, sorry. Cavite! At syempre, kasama naman ang mga taga-inter... Yan Waba! Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga narito ngayon sa lugar na ito. Maraming salamat sa Diyos at hinipo kayo ng Panginoon upang samahan kami sa pagpapile ng aming Certificate of Candidacy. Dahil ito ang huling araw ng pagpapile ng Certificate of Candidacy. May mga nagtatanong, Brother Eddie, 78 years old ka na. Bakit ayaw mo bang tumigil? Dapat mag-enjoy ka na sa buhay mo. Alam po ninyo, kayo at ako ay nangangarap. Kung hindi man sa panahon natin, sa panahon ng ating mga anak at mga apo, ay matikman man lang nila yung pangarap natin. Pangarap nila Rizal, nila Bonifacio, nila Mabini, nila Jacinto, na dumating ang araw ng mga Pilipino ay maitaas naman ang antas ng kanilang pamumuhay sa mundong ito at magkaroon ng paggalang ang international community of nations. Nabasa ko nung sometime in 2003, ilan yung si Brother Eddie, hindi naman ako politiko. Wala akong ambisyon ni Katiting na maging politiko. Pero yung pagmamahal sa Diyos, hindi po pwedeng magmahal ka sa Diyos nang hindi mo minamahal ang iyong bayan. Hindi ako naniniwala na may mga taong sinasabing mahal nila ang Diyos pero wala silang pagmamahal sa bayan. Pasensya na po kayo kasi nungalingan po sa akin yan. Kapag natutuhan mong mahalin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumalang sa iyo, kailangan automatic mamahalin mo ang kapwa mo, mamahalin mo ang bayan mo. Minsan lang tayong mabuhay sa mundong ito. Lahat ng maranasan natin sa mundong ito, maganda, masama, pagdating sa buhay na walang hanggan, dalawa lang ang ating pupuntahan. Yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, o kaya buhay na walang hanggan sa piling ni Satanas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero mahalaga sa buhay natin sa mundong ito, gawin natin kung ano ang tama. So shortcutting ko na ho, baka matukso akong para ako nagpi-privilege speech sa Kongreso. Dahil naghihintay na po sa atin yung pumilig. Para lang maunawaan ninyo, bakit ayoko pa tumigil? Marami na nagpapatigil sa akin. Mga anak ko, nakikiusap. Daddy, nakapag-boundary ka na sa buhay mo ng ilang beses. Ano pa ang kailangan mo? Kung gusto mo ako magpapasweldo sa iyo, tumigil ka na lang. Mag-enjoy ka na lang sa mga apo mo. Pero may isang example po akong bibigay sa inyo. Marami, pero isa lang bago tayo umalis sa lugar na ito. Noong pong nakaraang last year ho, nung magkaroon ng first day ng hearing sa budget, sa research ng Sibak Party List, ni-research namin yung makapal na budget ng Pilipinas. Makapal. Natuklasan namin ang iba-ibang klase ng source ng corruption. Alam namin lahat, bakit naghihirap ang Pilipino? Pahirap ng pahirap. Alam natin lahat ang isang major reason na yung corruption. Di ako pinagpalista, mag-i-interpellate ako.
i-interpolate ko yung 4 na major cabinet members na siyang nagkatha ng total budget ng Pilipinas. Ang budget po natin supposed to be ngayong taon na ito ay 5.76 trillion. First day ng public hearing sa budget, ako pinagpalistang maaga, alas 8 pa lang, andun na ako mula sa Bulacan. Isa ako sa mga unang dapat tawagin para mag-interpellate o magtanong. Ako po'y hinuli. Imbis na sa umaga ako makapag-interpellate, yung pangalan ko po, inilipat sa huli hanggang alas 4 ng hapon. Sabi ng iba sa akin, ang gusto ng iba, mapagod ka na, mainip ka na, at umuwi ka na sa Bulacan. Ako pinagtiis sa loob ng Kongreso hanggang alas 4 ng hapon. At nang magtanong po ako, sabi ko po, yung 4 na, interpretin po yung 4 na cabinet members, na ginagalang ko naman silang lahat, pero silang i-interpretin sa araw na yun. Si Finance Secretary, kababagit yung pangalan, pero kaibigan ko naman yan. Finance Secretary noon, Budget Secretary, Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, at saka NEDA Secretary. Ang unang tanong ko, pinakita ko sa screen, natuklasan namin sa SIPAC Party List. Meron palang 1 billion plus a day. 1 billion plus a day na ina-allocate ang gobyerno tungkol sa flood control ng ating bansa. Sa isang departamento lang yun. Hindi ko na mabanggitin yung departamento. 1 billion a day. Ang ibig sabihin ng 1 billion a day, 1,000 million a day. Wala pang 5 minutes. Winawarningan ako. Yung ilaw na kulay berde. Nung makalaan ako ng 5 minutes, pinatitigil na ako. Sabi ko, bakit yung ibang congresswoman, nakalampas ng 5 minuto, napayagan ninyo? Sorry, your time is up. Your time is up. Ginegable na po ako, ginegable. Binastos po talaga ng presiding officer doon sa hearing na yun, first day, last year. Ako po'y napilitang sumigaw, Madam Chair, bigyan mo ako ng konting panahon pa para tapusin ang aking interpellation. Sorry. Ginegable po. Kung hindi pa ako tumigil, pakukuha ko sa Sergeant of Arms ng Kongreso. Sabi ko, budget lang ng anti-flood control, budget lang ng flood control sa isang departamento, 1 billion a day. 1,000 million a day. Natakot na agad sila. Baka tuloy-tuloy ang question ko sa napuntang bulsa, yung 1 billion a day. Kung hindi natin kayang questionin yung 1 billion a day, paano natin mako-question yung budget taon-taon dito sa taon na ito ay 5.76 trillion. Alam niyo ba ibig sabihin ng 1 trillion? Ang ibig sabihin ng 1 trillion ay 1,000 billion. 1 trillion yun. Ito, 5.76 trillion. How can I scrutinize and question our government? Naghihirap si Juan de la Cruz, pahirap ng pahirap. Ayuda ang gobyerno. Yung mga tao naman, sarap ng ayuda, okay na. Sa mga senior, 3,000 every 3 months. Kinakalimutan nila yung nagbibigay ng kanilang mga ayuda, karamihan sa kanila, kundi man lahat, siya rin dahil lang kaya naghihirap ang sambahin ng Pilipino. Pagkagay niyo ba, makakatulog ako ng membing sa gabi, kalimutan ko ng bansa. Kaya po, tinanggap ko uli ang hamong
kahit sa third term, ay pangunahan ang Citizens Battle Against Corruption. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Pag nagising natin ang sambayan ng Pilipino, nagkaroon ng People's Commission for Truth. Kasi outnumbered tayo sa Kongreso eh. Kung iisa ka lang, dadalawa, tatatlo kayo, mahirap. Kung napapanood nyo, nakipag-debate ako sa isang proponent ng e-sabong. Nagkindatan lang sila ng franchise chairman. Pabayaan mo na si Brother Eddie, in effect. Pabayaan mo na si Brother Eddie ay magsalita. Kasi yung mga questions ko, hindi lang masagot eh. Ready ako sa anong klase debate eh. Kilala niyo ako na ako yung student leader. Pero sa bandang ulit tayo rin ang mananalo. Pagka sa bato ng labanan sa quotation, isa lang akong bumoto. Karamihan. Kita nyo sa Isabong, mga kabataan, pati mga teachers na lulong sa Isabong. Ang daming mga naghirap. Mayroon akong alam na yung empleyado sa register ng isang eskwela nakapagnakaw ng 7 million dahil sa Isabong. Napakaraming dapat baguhin sa Pilipinas. Kung naintindihan mo, napakahirap manahimik. Kaya po, kahit na tayo 78 years old na, buti pinalalakas ng Panginoon. Model ko kasi si Caleb eh. Yung isa sa kanang kami ni Moses, at the age of 85, ang pakiramdam niya sa kanyang sarili, 45 years old pa lang siya. Brother Eddie! Brother Eddie! Kaya po, sabi sa Bible ni Caleb, he was even asking God for the most difficult and most dangerous assignment. Lord, give me that mountain. I will conquer it for you and for your people. At the age of 85. Ang pakiramdam niya, 45 years old pa lang siya. Kaya ako 78. 78. Eh, pagdating ko ng 85, saka ko lang maramdaman ako 45 years old. Brother Eddie! Brother Eddie! Huwag na, basta tayo'y magkaisa, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating bayan. Diyos at bayan. Purihin man tayo ng tao o hindi, kalimutan naman natin yun. Basura pong lahat yan. Hindi natin kailangan ng papuri ng tao. Ang mahalaga sa mata ng kasaysayan, sa pahina ng kasaysayan, ginawa natin ang tungkulin natin sa Diyos at sa bayan. Kaya maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Patuloy niyo ipanalangin ang Sibag Party List. Nagsulputan ng katakot-takot na party list. Luzon, Visayas sa Mindanao. Kung hindi maghihimala ang Diyos, kami na wala naman tayong budget, hindi naman tayo marunong magnakaw. Wala tayong budget sa politika.